Guys, samahan niyo ako mag-apply ng Korean visa sa KBAC. Let's go! So, dito tayo sa SM Ora nag-park kasi baka bawal mag-park sa Brittany Hotel. Papunta tayo dun ngayon. Lakad lang natin. Sa 9th floor, yung KBAC. Dito na tayo sa Brittany Hotel. Nakapagpasa tayo ng requirements, guys. Medyo matagal yung sa akin kasi doon pa ako nag-fill up ng form. So, umabot ako roughly mga 30 minutes. Pero kung complete na yung form mo, i-check na lang nila yung requirements mo. Tapos, papasa mo na lang talaga. Most likely, hindi ka tatagal ng 10 minutes doon. Pero may lounge area sila. Pwede kang kumain doon at magpahinga. Kanina kasi medyo muulan, kaya nag-stay muna ako. So yun na nga, tapos na tayo mag-submit ng application natin for Korean visa. Mabilis lang yung process, 10 minuto ka lang doon. Might as well i-maximize mo na yung benefit na binayaran mo kasi 2,900 pesos din yun. 900 pesos yung processing, then 2,000 pesos yung access ng lounge. Then pag nasa lounge ka, may mga pagkain sila doon at saka drinks, so only yun. Pwede kang magmatakaw doon. Kaya ko siya inavail kasi nakita ko ang haba ng regular line, kaya sabi ko, shucks, mag-premium lounge lang ako kasi syempre ayoko rin namang malit ng uwi, baka gabi na ko uwi pa ako ng Batangas. Ano ba mga requirements ng Korean visa? First, meron silang visa application form number 17. Piprint out nyo yun tapos fill up nyo. One piece of passport size colored picture. Then original passport, kailangan yun. Photocopy of passport, bio page. Original and photocopy of valid visas and arrival stamps to OECD members. So ito mga yung Japan, Korea, Canada, Colombia, US. Meron pang iba eh. I-check nyo na lang online kung ano-ano yung OECD countries. And then copy of PRC card or IBP card if applicable only. Tapos original certificate of employment. Dapat included dito yung position ng applicant, date hired, compensation, office address, HR landline number, cellphone hindi pwede, HR email address. And then original personal bank certificate must include account name, account number, account type, current balance, account opening date, 6 months average balance. Ang pinasa ko dito yung sa Maya ko. Madali lang mag-request doon. Meron sa app, you just have to request for bank certificate. And then for bank statement, original or certified true copy of bank statement and passbook. Sa Maya lang din yung pinasa ko dito. Usually, isang buwan ang dami-daming pages. Sa pinasa ko yung front page lang kasi nandun na yung summary. Starting balance, saka ending balance, magkano ang outgoing, magkano ang incoming. Ganun din kasi yung ginagawa ko sa Japan visa application ko and nagwo-work naman. And then lastly, photocopy of ITR or income tax return or form 2316. Kung mag-apply naman kayo ng simplified visa, kailangan nyo lang ng credit card statement nyo for the last 3 months if I'm not mistaken. Lagay ko na lang dito kung ilan yung correct number of months. And then photocopy of your credit card. Cover nyo lang yung CVV. Hopefully ma-approve. Anong date ngayon? December 9. January 7 daw yung estimated time ng result. Pero possible daw na mapaaga pa. Meron din siyang binigay sa aking website. Pwede ko daw i-access doon yung resulta. And then, yung passport claiming kasi sa regular line, up until 1 PM lang. Pero pag premium lounge, hanggang 5 PM pwede mong i-claim yung visa mo. Very smooth yung process. As in, ginaid ako nung staff. Tinuro sa akin kung ano mga kailangan gawin, pati yung pag-fill up ng form. So, there! Sa mga nagdadalawang isip kung magpa-premium lounge ba sila or regular process, sana nakatulong sa iyo itong video na to para makapag-decide kung ano ba yung kukunin mo. Ang regular process, nasa 900 pesos lang yung babayaran mo, pero mas mahaba ang pila. Premium lounge, 2,900 pesos, pero sobrang bilis lang. So yun! Guys, nag-text na yun sa Korean visa exactly 16 days after nung application ko nung December 9. So ito yung text. Korean Visa Application Center, your application have been screened and stored in the Visa Application Center, blah 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 blah. Pwede ko na siyang i-claim mamaya, punta ko na lang siya doon. Actually, pwede ko naman na makita yung result sa KVAC website. Pero mamaya ko na-check yung pagpaalis na ako dito. Tapos balitaan ko na lang kayo pag nakuha ko na yung visa. Guys, nakuha na natin yung visa natin. Yan. Sobra naman nilang tinakpan. Hindi kita ng kung ano-ano. But anyway, nakuha natin yung visa. Multiple entry yung nag-grant sa akin. Ganito pala yung feeling pagka multiple entry yung nag-grant sa'yo na visa. Kung magpapa-special processing kayo sa KBAC, sobrang bilis lang. Nung kinuha ko yung visa, parang wala pang
3 minutes na bigay na agad sa akin, di na ako pumila, pati dun sa pag-apply, chinek na rin nila yung requirements ko. Less hassle, mas mahal nga lang. Hindi ko alam kung ganun din kabilis ang pagpoproseso ng regular processing, except for the fact, syempre, na dapat pipila kapag regular, pagka special kasi yun na yung ini-eliminate ng process. Pero I'm not sure kung 16 days din. Kasi sa akin 16 days yung naging turnaround time. Sobrang hassle-free. Kung mag-a-apply kayo ng Korean visa at ayaw nyo ng mahassle na proseso, pwede nyo i-consider yung special processing, mas mahal nga lang. Kung magbubook pala kayo ng activities at saka hotels nyo via Klook or Agoda, you can use my promo code sa Jeraymon Klook for Klook and Agoda J for Agoda Hotels. Okay? So hanggang dito lang at kita-kits sa Dalakad ni Jeraymon. Bye-bye!